Kabanata 476. Pinakitaan ni Zack Zimmer ang kanyang ama ng isang hindi kanais-nais na hitsura. Tatay, maaari mo bang ihinto ang pagkilos tulad ng isang duwag? Anong may problema? Ano ang ibig mong sabihin, may problema? Ang ating mga proyekto sa pakikipagtulungan sa Silvas ay maayos. Dagdag pa, nakuha na natin si Brent Silva sa ating panig. Hanggat mayroon tayong Brent Silva, kung ano ang magagawa ni Simon Zimmer sa atin. Ano pa, narinig kong napahiya si Brent Silva ni Simon Zimmer at ng kanyang pamilya sa pagsalubong nila sa party. Kung hindi natin sila sipain, tayo ang magdurusa sa huli, hindi ba? Ang pakikinig sa mga salita ni Zack, bawat isa sa mga Zimmers ay tungo na nagkakaisa. Sino ang naisip ni Simon Zimmer at ng kanyang pamilya? Talagang napahiya nila si Mr. Brent Silva. Sila ay ayaw na mabuhay pa, ginawa nila. Narinig ko rin na ang lahat maliban sa kanilang pamilya ay nagdala ng mga regalo sa party ng welcome party. Nang sinabi ni Prince York na hindi niya gusto ang mga regalo, sila ay talagang naniniwala dito. Hahaha, lahat sila ay sumabog sa malakas na pagtawa. Noong nakaraan, naisip nila na isa lang si Mandy Zimmer. Hindi nila inaasahan na ang kanyang ama ay magiging pareho. Kumpleto silang biro. Si Simon Zimmer ay nalubog ang kanyang sarili sa pagtatrabaho sa industriya sa loob ng maraming taon, gayunpaman siya ay nanatiling hangal na mapang-akit. Hindi nakakagulat na siya pa rin ay mabigo. Malamig na sinabi ni Senior Zimmer, mukhang sisipain natin sila sa labas ng ating pamilya ang tamang pagpipilian. Iyon ay ganap na tama, Lolo. Ngayon hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sabi ni Zack, na nakikita na hindi sila magkaroon ng isang hinaharap o anumang mga negosyo sa parehong Niemhi at Buckwood, tingnan natin kung ano ang susunod na gagawin nila. Ang nangyari sa Zimmers ngayong gabi ay lubos na nakakahiya. Kaya, hindi sila nag-atubiling parusahan si Mandy at ang pamilya niya. Ngumiti si Queen Zimmer at sinabi, Lolo, hindi tayo dapat magpigil pagdating sa mga traidor. Ano ang tungkol sa pagpapaalis sa bahay na kanilang tinutuluyan sa ngayon at hayaan silang manirahan sa ilalim ng tulay doon? Sumagot lang si Senior Zimmer, bakit pa tayo kukuha ng bahay sa malayo kung maaari nating ihinto ang pagbabayad sa upa? Oo. Isipin kung sinipa sila ng mga may-ari ng bahay at sinampahan sila ng kaso. Mas masaya kung sila muling pinilit na magkakautang. Si Zack ay tumunog at pumalakpak na masaya. Hindi nakakagulat na palaging sinasabi ng mga tao ang mga dating Fox ay palaging ang pinakatuso. Ang pinakamahusay na halimbawa na nabubuhay ay ang aking lolo. Noong nasa Niemhi pa sila, walang ginawa si Senior Zimmer kay Mandy at sa kanyang pamilya habang pinamamahalaan niyang dalhin ang komersyal na sentro ng proyekto pabalik sa Zimmers. Ngayon na sila ay nasa Buckwood, lahat ay naiiba. Oo, may isa pang bagay. Nagsalita si Senior Zimmer sa isang seryosong tono. Zack, mayroong isang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Pagkatapos lamang ay mawawala ang aking mga alalahanin. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Zack. Lolo, kukunin ko na gawin ang aking makakaya upang mapagtanto ang bawat isa sa iyong mga kahilingan. Dahan-daang nagpatuloy si Senior Zimmer, ngayon ang 51% ng ating shares ay nasa ilalim ng kamay ng ibang tao, hindi ito isang bagay na maaari nating ipagmamalaki. Sa makatuwid, kailangan nating magtayo ng isang bagong kumpanya sa Buckwood at ilipat ang ating mga pag-aari ng pakunti-kunti. Gagawa tayo ng orihinal na Zimmer Enterprise na walang iba kundi isang walang laman na shell. Ipapasa ko ang bagay na ito para malutas mo, tandaan, kailangan gawin ito ng lihim. Papasok tayo sa malaking problema kung hindi man. Kapag naitatag ang bagong kumpanyang ito, ikaw ang magiging bagong CEO. Hindi na inisip ni Senior Zimmer na si Zack ay kung may sapat na kakayahan, wala siyang ibang tao na maaaring pagkatiwalaan sa sandaling iyon. Ang bagay na ito ay dapat gawin ng isang taong malapit sa kanya, o kung hindi, hindi ito madaling maisagawa.
Wala siyang anumang pagpipilian, si Zack Zimmer ay napangiti. Hindi niya akalain na makukuha niya ang sobrang lakas na ito ng mabilis. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sumagot, "Lolo, huwag kang mag-alala tungkol sa isang bagay. Gagawin ko ito ng perpekto." Kapag nalaman ng York Enterprise, wala silang magagawa kahit ano sa atin. Zack, mula ngayon hanggang sa hinaharap ang mga Zimmers ay nasa iyong mga kamay. Ulalas ni Senior Zimmer, "Huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi ako basura tulad ni Harvey York," sabi ni Zack, sa isang mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 477. Pinindot ni Mandy Zimmer ang kanyang noo na kasimangot. Sinubukan ni Harvey York na aliwin siya at sinabi, "Mandy, ano ang malaking deal? Sa ngayon ang isa sa may kapangyarihan ay ang York Enterprise, hindi si Senior Zimmer. Nakikita ko kung gaano kakalapit kay Secretary Xavier, siya ay siguradong gagawa ng isang bagay kapag nalaman niya iyon." Sinulyapan siya ni Mandy. "Paano posible iyon? Ang mga Yorks ay maaaring kumuha ng 51% ng mga shares ng Zimmers, ngunit bakit ganoon kalaki o pag-aalaga ng kumpanya tungkol sa isang pamilya na hindi gaanong mahalaga bilang Zimmers?" Umiling-iling si Harvey. "Sino ang nagsabi niyan? Hindi ba makipag-usap ka kay Secretary Xavier ngayon? Hindi ba na inanyayahan kanya na dumalo sa Sky Corporation sa pagbubukas ng seremonya? Pagdating ng oras na iyon, kung hindi ka pupunta, kung gayon sino ang may karapatang dumalo bilang kinatawan ng Zimmers?" Opisyal nang nasa ilalim ng negosyo ang Zimmers ng York Enterprise. Kung hindi ka dumalo sa Sky Corporation sa pambungad na seremonya ng corporation, hindi ako magiging magulat kung sinipa nila na ang Zimmers. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Hindi kayang mawala sa iyo ang mga Zimmers, o ang ating pamilya. Pinakawalan ni Mandy ang isang buntong hininga. Alam niyang si Harvey ay sinusubukan lang siyang aliwin dahil sa pag-aalala sa kanya. Wala nang sinabi si Harvey pagkatapos. Nang gabing iyon, nagpadala siya ng isang text kay Yvonne Xavier. Kinabukasan, tulad ng paggising ni Senior Zimmer, ang Zimmers ay nakatanggap ng isang tawag mula sa Sky Corporation. Noon lamang niya nalaman na ang Sky Corporation ay talagang itinayo ni Prince York, at siya rin ang bagong CEO ng York Enterprise sa Niamey City. Nangangahulugan ito ng 51% na kabilang sa ang mga Zimmers ay direktang inilipat sa Sky Corporation. Ngayon, ang kumpanya ng Zimmers ay opisyal na nasa ilalim ng Sky Corporation. Upang tingnan ito sa isang positibong pananaw, natanggap ng mga Zimmers ang pagkakataon na bumuo ng isang hindi direktang koneksyon sa Sky Corporation. Ang layunin ng tawag ay upang imbitahan ang isang tao sa kumpanya ng Zimmers na dumalo sa Sky Corporation, ang pambungad na seremonya ng corporation. Si Senior Zimmer ay nambobola. Sa 2 araw na ito, natuklasan niya na kung gaano kahalaga ang isang taong si Prince York. Naintindihan din niya kung bakit tinanggap siya ni Prince York sa paanyaya na dumalo sa welcome party ng Zimmers. At ngayon, nakatanggap sila ng isang paanyaya na dumalo sa pambungad na seremonya ng Sky Corporation. Ito ay mahusay na balita. Hindi lamang sila makakakuha ng mas maraming koneksyon, maaari rin silang maghanap ng mga mapagkukunan at gumamit ng mga elite gamit ang pangalan ng Sky Corporation. Ang pag-iisip ay gumawa ng panginginig sa katawan ni Senior Zimmers sa tuwa. Sino ang mag-aakala na ang pamilya Zimmers ay maabot ang kanilang pangalawang rurok sa maikling panahon na sila ay nanatili sa Buckwood? Nang makuha niya ang balita, si Senior Zimmer tinipon ang natitirang bahagi ng Zimmers sa Buckwood at gumawa ng isang anunsyo. Si Prince York ang bagong CEO ng York Enterprise. Mula ngayon, ang Sky Corporation ang magiging ating malaking boss. Ang 2 piraso ng balita na ito ay hindi inaasahan ng lahat. Sa halip ang pakiramdam na tinanggihan tulad ng kung paano nila ginawa dati, ang Zimmers ay hindi makaramdam ng anumang proud kaysa dito. Sa Zimmers, isang pagkakataon upang kumonekta kay Prince York sa Buckwood ay walang anuman kundi masama, kahit na ano at gaano kalayo ang kanilang relasyon.
Umupo si Senior Zimmer sa sofa at sinabi sa isang seryosong tono, "Lahat, kailangan natin ng isang kinatawan upang dumalo sa seremonya at bumuo ng isang mahusay na koneksyon kasama ang Sky Corporation. Mas mabuti kung maaari nating sakupin ang pagkakataong maibalik ang ilang mga proyekto. Sino ang handang gawin ang papel?" Lahat sila ay tumingin sa bawat isa, hindi alam kung ano ang sasabihin. Upang mailagay ito sa isang mas positibong paraan, ang gawain ay upang bumuo ng isang mahusay na koneksyon sa Sky Corporation. Ang problema ay, ang Sky Corporation ay nagmamay-ari ng 51% ng shares ng Zimmers. Sinusubukang kumonekta sa kumpanyang iyon ay halos katumbas ng pagmamakaawa sa mga lolo ng isa. Upang itaas ito, kailangan nilang makakuha ng mga bagong proyekto. Paano posible iyon? Isang pamilya na maliit at hindi gaanong mahalaga bilang mga Zimmers ay hindi maaaring labanan ang mga malalaking pamilya ng Buckwood kahit na sila ay mga subordinate ng Sky Corporation. Prangka na nagsasalita, hindi ito isang madaling gawain, walang sinumang naroroon na handang gampanan ang papel. May ideya si Zack at mabilis na sinabi, "Lolo. Ngayon na alam natin ang Sky Corporation ay talagang ang York Enterprise, sa palagay ko ang pinakamahusay na magkaroon ay si Mandy Zimmer na kumilos bilang kinatawan." Kabanata 478. Si Senior Zimmer ang kanyang kilay ay nagsalubong. Hindi isang masamang ideya. Si Mandy ang nagtatrabaho kasama ang York Enterprise sa Niamey. Dapat siya siguradong maging kinatawan. Oo, Lolo. Kumain siya at nanirahan sa ating pamilya ng napakaraming taon, kaya malinaw na dapat niyang gawin ang isang bagay para sa atin bilang kapalit. Tama iyan. Sa ngayon wala na siyang katayuan sa kumpanya ng ating pamilya. Dahil handa tayo upang mag-alok sa kanya ng trabaho, dapat siyang magpasalamat at kumpletuhin ang gawaing ito ng perpekto. Oo, kailangan niyang pumunta. Hindi nagmamakaawa sa ginagawa niya ang pinakamahusay. Trabaho niya ito. Lahat ng Zimmers ay nagsalita ng magkakasundo. Matapos mag-isip tungkol dito, si Senior Zimmer sa wakas sinabi, "Okay, Sean. Pumunta ka at sabihan si Simon at ang kanyang pamilya upang bumalik. Sabihin sa kanila na makukuha nilang bumalik ang kanilang mga trabaho kung magtagumpay silang gumawa ng mga koneksyon kasama ang Sky Corporation. Kung hindi, hindi na sila pababalikin sa pamilyang Zimmer." Nagkakaroon sina Harvey, Mandy, Simon, at Lillian ng agahan. Natapos ni Cynthia Zimmer ang proseso ng paglilipat ng paaralan at nagpunta sa kanyang bagong paaralan ng maaga sa umaga. Sa silid kainan, walang nagsasalita ng isang solong salita. Ang Zimmers ay tumingin lalo na nakalulungkot. Kaninang umaga ay nakatanggap sila ng isang paunawa mula sa landlord ng bahay. Ang pagbabayad ng pag-upa ay tumigil, at kailangan nilang lumipat kung hindi nila kayang bayaran ang pag-upa sa susunod na buwan. Nang lumipat sila sa Buckwood, nagkaroon ng pamilya na wala ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan ng kita. Si Mandy at silang pamilya ay walang naiwang pera. Sa ilalim ng mga itong mga pangyayari, makakaya lamang nila ang isang taon na nagkakahalaga ng mamahaling bayad sa pag-upa. Manatiling anumang mas matagal ang mag-imbita ng problema. Sa ngayon, itinuturing ni Mandy na makahanap ng isang bagong trabaho. Kung hindi, wala silang may iwan na isang sentimo. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Ang taong nandoon ay walang iba kundi si Sean Zimmer. Hindi niya sinubukan na maging magalang at iniskan ang bahay, pagkatapos ay ngumisi. Ang katotohanan na lahat kayo ay maaaring mabuhay sa isang bahay na ito ay malaki at maaaring isaalang-alang ang pinakamataas na puntong iyon ng buhay, di ba? Kung hindi para sa matandang Zimmer na kabaitan, matutulog kayo sa mga kalye. Itinaas ni Simon Zimmer ang kanyang ulo at malamig na sumagot, "Malaking kapatid, narito ka ba upang mangutya sa amin ng may layunin?" Ngumisi si Sean na may pangungutya. "Bakit ko gagawin ang isang bagay na mapurol na? Ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon ay ibigay sa iyo at sa iyong pamilya ang isang huling pagkakataon. Kahit na lahat kayo ay nakagawa ng matinding pagkakamali, ang matandang Zimmer ay handa pa ring ibigay sa iyo ang pagkakataon na magbayad."
Malapit nang ilunsad ng Sky Corporation ang pagbubukas nito ng seremonya. Ikaw Mandy Zimmer, ay magiging kinakatawan ng kumpanya ng Zimmers at bumuo ng mga koneksyon sa Sky Corporation. Tandaan na ibalik ang ilang mga proyekto. Ikaw ay alamin kung ano ang mangyayari kung hindi. Si Sean ay kumikilos ng lahat ng mataas at makapangyarihan, na parang siya ang emperador mismo. Nagsalita siya na parang bawat isang salita na lumabas sa kanyang bibig ay isang regalo kay Mandy at ang kanyang pamilya. Malamig na sinabi ni Mandy, "Uncle, hindi nakasali ang aming pamilya para sa Zimmers ngayon. Paano akong kumakatawan? Wala nang kinalaman sa akin ang kumpanya. Kung nais mo ang mga proyekto mula sa Sky Corporation, kumuha sila mismo. Wala na akong kinalaman sa anuman dito." Ngumisi si Sean. "Napakaganda kung paano ka ganyang magpapasalamat, Mandy. Iuulat ko ang lahat ng sinabi mo sa matanda." Pinindot ni Sean ang ilang mga numero sa kanyang telepono at naka-on ang mode ng speaker. Ang malamig na tinig ni Senior Zimmer ay maaaring marinig ng malinaw mula sa kabilang dulo ng telepono. "Mandy Zimmer, ano ang mali sa iyo? Bakit ka tumanggi sa isang pagkakataon at gumawa ng para sa iyong mga pagkakamali? Nais mo ba na ang iyong pamilya ay masipa sa labas ng Zimmers?" Sumagot si Mandy sa isang walang magawa na tono, "Lolo, ito ay hindi patas. Marami akong sinakripisyo para sa pamilya, gayunpaman sinipa mo kaming lahat sa sobrang bagay na walang kabuluhan. Iniisip mo lang ako kapag nakaharap ka sa problema. Paano mo ito magagawa sa akin? Nagbibigay ka ng mga dahilan ngayon." Pinangaralan siya ni Senior Zimmer at lalong lumakas ang boses kahit na mas malamig. "Alam mo na ako ang iyong lolo, ngunit nang ahas ka na ipahiya ako sa Silver Nimbus Outer Courtyard. Hindi mo ba alam na ito ay isang pangunahing sandali para sa mga Zimmers upang magsimula muli sa Buckwood? Pumasok ka at ang iyong pamilya sa Silver Nimbus Outer Courtyard sa halip na ako, ang pamilya ng Patriarch. Kung kumalat ang balita tungkol dito, paano ang mga tao sa Buckwood ay tumingin sa atin? Hindi mo iginagalang ang iyong mga matatanda at hindi mo alam ang iyong sariling lugar. Gayunpaman sinusubukan mo pa ring gumawa ng mga dahilan. Bakit mo kami gustong?" Kabanata 479. Mandy Zimmer, inutusan kita na kumatawan sa Zimmer family at pumunta sa Sky Corporation ngayon. Hindi mahalaga ang pamamaraan, kailangan mong dalhin sa amin ang ilang mga proyekto. Wala akong pakialam kung matulog ka pa kay Prince York. Kung hindi, ang trono ni Senior Zimmer sa kabilang panig mas mabigat ang telepono kaysa dati. Realistically na nagsasalita, ang isang tao sa kanyang posisyon ay hindi dapat nagsasalita sa ganitong paraan. Nang maghanda si Sean Zimmer na magtungo, si Zack Zimmer ay may maraming mga nakakatawa na mga ideya na pilitin si Mandy Zimmer na maging kinatawan. Si Mandy ay tumingin ng lubos sa kawalan ng paniniwala. Alam niyang laging bias ang kanyang lolo patungo kay Zack at sa kanyang pamilya, at tumingin sa ibaba siya at ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan siya ay ibababa tulad ng isang mababang punto. Sa sandaling iyon, humakbang si Harvey York at inagaw ang telepono ni Sean. Sa isang magaspang na swing ng kanyang kamay, hinampos niya ang telepono ng husto at nalaglag sa lupa. Agad niya itong inapakan sa isang nakakabinging pagbasag. Basagin. Ang mga hindi natatanging mga ingay na nakrack mula sa telepono bago huminto kaagad pagkatapos. Sina Sean at Simon ay pantay na nababalot. Natigilan din si Mandy. Wala sa kanila ang inaasahan na magalit si Harvey ng ganito. Nabalisa si Lillian Yates. "Harvey York, ano ang ginagawa mo?" Ang matandang lalaki ay nagbibigay sa amin ng isang segundong pagkakataon. "Nais mo bang masipa ang aming pamilya sa labas ng Zimmers magpakailanman?" Nag-atubili si Sean. Gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit ang problema si Senior Zimmer ay naging hindi kapani-paniwalang bulgar. Bilang isang ama mismo, si Sean ay hindi sigurado kung paano tumugon. "Nanay, siya ay dumura mismo sa lahat ng ating mga mukha." Sinasabihan si Mandy na matulog kasama ang ibang tao.
Tama ba para sa isang lolo upang sabihin ang isang bagay na katulad nito sa kanyang sariling apo? Pinihit ni Harvey ang kanyang malamig na tingin kay Sean. Ako ay magbibigay sa iyo ng 3 segundo upang makalabas dito. Ikaw kung hindi, sisirain ko ang iyong mga walang silbi na binti. Ikaw, nais ni Sean na gumawa ng isang palabas ng kanyang galit, ngunit mabilis niyang naalala kung paano ang isang baliw na tulad ni Harvey ay maaaring matalo ang sinuman sa anumang mga kalagayan. Siya ay umatras kaagad, matapos umalis ni Sean, si Mandy at ang natitira ay nakatitig kay Harvey. Ang sinabi ni Sr. Zimmer ay hindi kasiya siya, ngunit ito talagang maaaring ang kanilang huling pagkakataon upang makabalik sa kanilang mga posisyon sa loob ng pamilyang Zimmer. Gayunpaman, sinira ni Harvey ang kanilang huling pagkakataon, bumuntong hininga si Simon. Sinulyapan niya si Harvey at sinabi, "Masyado kang mapusok. Totoo na dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob, ngunit ngayon kailangan nating kumilos ng naaayon batay sa ating mga pangyayari." Bumuntong hininga. Nagkatinginan sina Simon at Lillian sa bawat isa na puno ng pagkabigo. Sa halip na mag-ayos ng mga problema, ang kanilang live-in son-in law ay palaging pinapalala ang lahat. Lumitaw ang kanilang tanging solusyon ay ang magkaroon ng kanilang iiwan siya ng anak na babae sa lalong madaling panahon. Pagkatapos lamang ito ay magiging mas madali para sa kanilang kamangha-manghang anak na babae upang makahanap ng isang mabuting asawa. Nakatitig si Mandy kay Harvey, nag-atubiling magsalita. Sa isang banda, naantig siya kay Harvey sa proteksyon sa kanya. Wala siyang masasabi dito. Ang tanging bagay na walang mga kababaihan ay ang mga kalalakihan na walang kabuluhan at kahinahunan. Kung ang kanyang live-in na asawa ay higit pa, ay nahulog siya sa kahalagahan na ito. Napansin ang hitsura ni Mandy ng pagkabigo. Si Harvey ay ngumiti at sinabi, "Mandy, magtiwala ka sa akin. Ang matanda ay tiyak na magmakaawa sa iyo na bumalik ka. Kung wala ka, hindi ito gagawin ng Zimmers." Si Mandy nagkasalubong ang kilay niya. "Paano ka magiging ganito katiwala? Dahil ba sa kilala ko si Yvonne Xavier ng personal?" Tiningnan ng masama ni Simon sa kanyang mga mata at itinapon kay Harvey. "Ikaw piraso ng basura, sinira mo ang aming huling pagkakataon. Kung ang matanda ay hindi personal na anyayahan si Mandy upang bumalik, gusto kong hiwalayan mo si Mandy." "Tama iyan. Sumasang-ayon ako." Sumigaw sina Lillian at Simon sa pag-iisa, magkapareho ang kanilang mga saloobin, sa kanilang mga mata, sinira ni Harvey ang isang kabutihang pagkakataon para sa kanilang pamilya. Ito ay magiging basura kung sila ay hindi sinamantala ito upang sipain siya palabas ng bahay. Bumuntong hininga si Harvey. "Okay, nangako ako." Kung hindi siya sumagot ng ganyan, ang mga taong tulad ni Lillian at Simon ay hindi titigil. Walang anumang kapayapaan at kalmado para sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Kabanata 480. Samantala, ang natitirang mga Zimmers ay nasa kanilang inuupahan sa mansyon. Kinamplas ni Sr. Zimmer ang kanyang tasa ng tsaa sa lupa, at bumagsak ito ng malakas na putok. Umagulgol siya, "Sila sinabi talaga yan." Pagkatapos bumalik mula sa lugar ni Mandy Zimmer, si Sean ay iniulat ang lahat sa natitirang bahagi ng pamilya Zimmers at pinalaki ang mga katotohanan. Si Sr. Zimmer ay nagsuot ng isang madilim na hitsura at napabulalas, kumbaga. Mukhang lahat si Simon at ang kanyang pamilya ay matagumpay sa kanilang karera upang ihinto ang pakikinig sa akin. Sa palagay ba nila ay wala kaming magagawa mga Zimmers kung wala si Mandy? Zack, ikaw ang siyang mamahala sa bagay na ito ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay magsalita ng maayos. Sa katunayan, ikaw ay hindi na kailangang ibalik ang anumang mga proyekto para sa atin. Inihayag ni Sr. Zimmer, si Zack Zimmer na nais tumanggi sa una ay kuminang nang marinig niya ang ikalawang pahayag na mga salita ni Sr. Zimmer. Kung ang kailangan lang niyang gawin ay ang magpadala ng mga pagbati at form ng mga koneksyon sa mga executive ng Sky Corporation, hindi ito magiging problema. Zack naniniwala siya na isang pro sa sandaling ito.
Tinapot niya ang kanyang dibdib at nagbulalas, "Lolo, huwag mag-alala. Inisip ni Mandy Zimmer na hindi natin makamit kahit ano na wala siya, ngunit ipapakita ko na siya ay isang walang kakayahang tao. Kahit na wala tayo sa kanya, makukuha pa rin natin kung tayo ano ang gusto." Matapos ang kanyang anunsyo, hindi nag-aksaya si Zack. Nung sumunod na araw tumungo sila sa Sky Corporation, kasama ang kanyang ama na si Sean. Pinili ng Sky Corporation na mag-operate sa Buckwood sa pinaka-komersyal na sentro. Ang mga konkreto ng gusali at skyscraper ay nagkalat sa lugar. Halos bawat isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa Buckwood ay matatagpuan dito. Bawat pulgada ng lupa ay kasing halaga ng ginto. Nang dumating ang ama at anak na lalaki sa gusali ng Sky Corporation, mayroon ng lubos na bilang ng mga taong naglinya upang makapasok. Ang pagtatatag ng Sky Corporation ay siguradong isang malaking paglipat. Sinasabing nagawa na ni Prince York ang isang napakalaking paglilinis sa buong Buckwood sa ilang taong nandito siya. Sa pagtatatag ng Sky Corporation, isang malaking bilang ng mga nakakahamak na malalaking kumpanya ay naging mga kumpanya ng korporasyon. Nabalitaan ng tsismis na hindi ito lahat, at iyon lahat ng alam nila ay ang dulo lamang ng iceberg. Ang pagtingin sa harap nila, pumasok si Zack at Sean Zimmer sa bulwagan ng korporasyon. Ang isip nila ay kalkulado sa kanilang sarili. Habang parami ng parami ang mga kumpanya ay nagsisipsip sa Sky Corporation, natural ang kanilang pansin sa mga Zimmers ay mababawasan. Sa kasong iyon, kahit na inilipat nila ang pag-aari ng Zimmer sa kanilang sariling bagong kumpanya dito, walang sinuman ang makakaalam. Hindi bababasa, hindi pagkatapos ng isang mahabang. Dagdag pa, sa pamamagitan ng pagkonekta sa Sky Corporation, sila ay maaaring gumamit ng pangalan ng Sky Corporation para sa kanilang sariling pakinabang at makakuha ng mas malaking proyekto. Sa napakalakas na pag-back up, ang pamilyang Zimmer ay maaaring tumaas sa isang maikling panahon. Upang tingnan ito mula sa pananaw na ito, binili sila ng Sky Corporation ay hindi masamang bagay. Matapos ang ilang oras na pila sa bulwagan, sa wakas ito na ang turn ng mag-ama. Pumasok sila sa opisina. Ang empleyado na namamahala ay hindi man lang itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa kanila at casual na tinanong, "Galing ka sa pamilyang Zimmer?" Si Zack ay pansamantalang natigilan bago mabilis ang pagtugon, "Oo, oo." Ngumiti si Sean at sinabi, "Ang iyong korporasyon ay may 51% ng aming shares, kaya masasabi na tayo lahat ang isang malaking pamilya." Kinilala ng empleyado ang kanilang mga salita sa isang walang malasakit na, "Oh." Sa wakas, itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanila at sinabi, "Sinuri ko ang impormasyon ng inyong kumpanya. Ito ay karaniwang hindi malulutas. Ang aming korporasyon ay ipinaalam na ang inyong kumpanya ay dumaan sa proseso ng pagkalugi kaagad, kaya kukunin namin ang inyong mga pag-aari ng pamilya sa Niamey upang bayaran ang utang." Ha! Si Zack at Sean ay nasa sobrang pagkabigla, kumikilos sila bilang mga kinatawan ng Zimmer family upang magpadala ng mga pagbati, at ang kanilang lamang misyon ay upang makilala ang mga tao mula sa Sky Corporation. Wala nang iba. Ang inihayag ng empleyado na ito ay simpleng nakakagulo. Kailangang dumaan ng Zimmer sa pagkalugi ang tinatahak. Iyon ay maaaring mga hulugan na ang pamilya ay mapupunta sa kahirapan at pagkawasak. Ang kulay na pinatuyo mula sa mukha ni Zack. "Sir, pwede ba na nagkakamali ka lang? Kami ang Zimmers ay mayroon pa ring ilang malaking mga proyekto sa aming mga kamay, pati na rin ang isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa Silvas. Bakit ang aming kumpanya ay kailangang dumaan sa ruta ng pagkalugi ng bigla?" Ang empleyado na namamahala ay sumagot ng walang tiyaga, "Ang aming korporasyon ngayon ay nasa gitna ng mapagkukunan at pagsasama-sama. Ang iyong kumpanya ay hindi lamang ang isa sa ruta ng pagkalugi. Ano ang lahat ng bagay na ito ay walang kaparirikan.